Samantala, kinontra po mismo na Malacanang ang mungkahing i-boycott natin ang mga produktong galing sa China. At yan ay bilang protesta sa pag-aangkin nila sa pinag-aagawang Spratly Group of Islands. Pero bakit nga ba ganun na lang katindi ang interes ng iba't ibang bansa dyan sa Spratlys na yan? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang China ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya ngayon sa buong mundo kasunod ng Amerika. Kaya naman pansin ng marami, panay na ang postura ng kanilang militar. Tulad na lamang sa Spratly Group of Islands sa West Philippine Sea o dating South China Sea na inaangkin din ng Pilipinas, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Ayon sa isang eksperto, sa yaman at kapangyarihan ng bansang China, hindi na nakapagtatakang nagsisiga-sigaan ito. Parang ang gustong pag-uusap ng China ay siya ang magde-decide ng kung ano ang configuration ng joint development. Bukod sa mayaman sa langis, mayaman din sa isda ang dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kaya raw ganun na lang interes ng mga Chino dito. Kaya ba naman ng Pilipinas na makipagmatigasan sa China? Ayon sa AFP, nandyan naman daw ang Amerika para tumulong sa atin kung mauwi sa gerang iringan sa Spratlys. Well, we just have to respect whatever process they would undertake if ever they would come to our defense or not. But the most prudent thing to do there is really to prepare ourselves. Pero ayon kay Dr. Clarita Carlos ng University of the Philippines, wala sa interes ng Amerika sa ngayon na makisawsaw sa gulo sa Spratlys, lalo pat abala ito sa ibang giyera. Matamlay din daw kasi ang ekonomiya ng Amerika. Nasa Afghanistan siya. Hindi pa siya nakakaalis sa Iraq din, no? Nasa Yemen siya. Tapos nakasawsaw pa siya sa Libya. Parang magre-recession na naman siya sa laki ng kanyang utang. At wag nating kalimutan, ang pinagkakautangan niya ay China at Japan. No? Ang China at Japan ang bumili ng kanyang mga treasury bills. Tuloy, si Albay Governor Joey Salceda nakaisip ng paraan para raw makaganti sa China. Panawagan niya sa kanyang Independence Day speech kahapon, i-boycott ang mga produktong made in China. I cannot bring mighty China to its knees. I don't expect that. But if many ordinary Filipinos stop using all those cheap products. Major trading partner ng Pilipinas ang China, bagamat mas malaki ang ini-import natin sa China kesa sa ini-export. Agad naman nilinaw ng Malacanang na opinyon ito ni Salceda at hindi polisiya ng gobyerno. It's not administration policy, Mia. Our position is that we would prefer peaceful settlement to the resolution in this matter. At dahil walang pangil na maipapakita ang Pilipinas kontra China, may panukalang daanin na lang sa santong dasalan ng problema. Ipaubaya na lang sa International Court of Justice ang isyong ito ayon kay Senate President Juan Ponce Enrile. Idulog naman daw sa United Nations o kaya sa Association of Southeast Asian Nations ayon kay dating Pangulong Ramos. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Susunod, mahigit 100 katao nagkasakit matapos kumain sa isang handaan sa Bulacan. Mag-asawang Chino na nagpuslit umano ng toniladang mga black coral, nakalabas na raw ng bansa. Dallas Mavericks nagkampiyon sa NBA sa teritoryo pa man din ng kanilang kalaban. Ikilalanin natin ang Pilipino na itinanghaw ng Guinness na pinakamaliit na lalaki sa buong mundo. Yan po siya at ang kanyang pamilya nagdiwang. Ito ang 24 oras.